Sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Nagmamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. O hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino dyan? Nanakit kay Manang LB. Mm. Sino? Can you point directly? Please assist. Pwede mong ituro in the presence of the committee member. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Isa lang yung tinuro. Yung nakaputi na babae. Let the records reflect the same. So siya yung... Committee hearing of the Senate Committee on Justice and Human Rights is hereby resumed. Can we start with the prayer, Committee Secretary? Be seated. Comsec, can you recognize our resource persons present here today? Yes, good morning, Mr. Chairman. Good morning, everybody. From the Department of Justice, we have Attorney Bien M. Patulay, City Prosecutor of Batangas City. With him is Assistant City Prosecutor, Attorney Rita Mildred Medrano Gonzalez. Kindly acknowledge once your name is called, please. Thank you. From the Department of Labor and Employment, we have Director Amak Karisma L. Satumba. From the Commission on Human Rights, we have Attorney Brenda Canapi. Meron kayong budget hearing sa kabilang kwarto. Sino ka-attend doon? Representing Police Major General Romeo Caramat, we have Police Colonel Olivia Ancheta and Police Major Manuel Nacar Jr. Taas niya lang yung kamay. From the Police Regional Office 4B, Mimaropa, we have Police Colonel Arvin Molina. Good morning, sir. We have Police Colonel June Dexter Danao. From the Chief of Police from Mamburao Occidental Mindoro. Danao. Colonel. Yes, Mr. Chairman. We have Police Captain Arnel Tupas, the Chief of Police of Mamburao Occidental Mindoro. Mga sir. Diba yun, ano? Miss Silvera Vergara. She is with her sisters, Miss Leona V. Panganiban and Miss Gloria Arellano. From the Batangas Medical Center, we have Dr. Irene Oloroso.
We have also the witness who posted on Facebook, Miss Maria Fe Villar. Good morning po. From the Mamburao Municipal I'd like Police. to recognize the arrival and presence of Senator Jingo Estrada, the chairperson of the Senate Committee on National Defense. Morning, sir. Thank you, Mr. Chair. Go ahead, go ahead. From the Mamburao Municipal Police Station, we have Police Executive Master Sergeant Maria Elisa Palabay. Good morning, sir. The Barangay Chairman Jamie Patal of Barangay 7, Mamburao Occidental, Mindoro. Good morning, sir. We also have from the City Social Welfare and Development Office, Miss Beth Cueto. Good morning po. From the UPPGH Senior Resident, we have Dr. Joe Poblete. With him is Dr. Elaine Diaz. We also have with us, Mr. Chairman, our witnesses, Mr. J.R. Dimines, also known as Dodong. Sir Dodong? Also our witness is Mr. John Patrick Simbaon and alias JM. The real name of JM. John Mark po. Wala John kang Mark, pangalan, wala Mr. kang Chairman. pangalan. Go ahead, go ahead. Sino pa? That is all, Mr. Chairman. Good morning. Can you administer the oath of those new resource persons who just arrived today, who were not present during the last hearing? Pakitayo po yung mga bagong punta lang dito sa Senate Committee on Justice na wala dati. Itaas ang inyong kanang kamay para sa panunumpa. Administer the oath, Committee Secretary. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you. Mr. Chairman, the oath has been administered. Maraming salamat. To refresh the memory of the members of this committee, during the last hearing, the committee assisted the family of Miss Elby Vergara to have a medical checkup and brought to the Philippine General Hospital by the Senate clinic. May we know from the resource person, the appropriate resource person present here? I think Philippine General Hospital is present here, as well as the Batangas Medical Center. May we know the results of the physical examination conducted by the medical authorities coming from the Philippine General Hospital? Sino magkasalita? And if you have a PowerPoint presentation, Yes, we have a the prepared committee slide will po. allow you to do the same. Technical, are you ready? Yes. Can you annotate what you have for us here? Next slide, please. Next slide po. So we examined, I'm Dr. Joe Poblete, together with me is Dr. Elaine Diaz. So we are from the Philippine General Hospital. So we examined Ma'am LV at our institution last September 5 with the following findings. So I'm showing the patient's right eye as examined using the slit lamp examination. No? Isang uri po ng aparato para mas makita natin yung mas maliliit na detalye ng mata. Ito ho yung itsura ng kanang mata ni Ma'am LV. Nakikita ho natin, no? Meron hong puti sa gitna na bilog, no? Sa kristal ng mata or cornea. Before that, you're a specialist, eye specialist. Yes po. Ophthalmologist. Yes, sir. All right. Yes, Your Honor. So what we're seeing po is calcific plaque, no? Parang kaliskis po, no? Sa kristal ng mata. At bukod ho doon, yung kristal po mismo ng mata, marami ho siyang maliliit na ugat, no? Hindi na ho siya klaro ng kagaya po ng sa normal na tao. Bukod ho doon, sa ilalim po niya, meron hong parang membrane na nakita, parang balok po na tumatakip doon sa gitna ng paningin, kaya halos wala na ho siyang makita. Yung paningin ho ng kanang mata, hand movement with fair light projection, ibig sabihin, nakakaaninag na lang po ng galaw ng kamay at nakakasabi po kung saan po yung direksyon ng ilaw. Ganun na lang po kalabo yung natitirang paningin. Next slide po. Yung susunod po na larawan, ito naman ho yung kaliwang mata ni Ma'am LV. Nakikita niyo po na kakaiba na ho yung itsura. No? Ang tawag ho dito sa kondisyon na ito ay phthisis bulbi. Ibig sabihin ho, kuluntoy na ho yung mata, malambot na ho.
dahil sa malaking damage na tinamasa niya, no? Ano po, Doktor, ano po yung mga guhit-guhit na brown? Yan ho yung dati niyang cornea, no? Na umimpis na po. Kaya ho ganyan yung itsura, no? Yung matang po yan ay no light perception, ibig sabihin bulag na po talaga, hindi na ho nakakakita ni aninag ng ilaw. So, because hindi ho kami makakita ng lagay po ng likod ng mata ni ma'am sa kanan, nagsagawa ho kami ng additional test, no? Ocular ultrasound ho yung tawag. Next slide po. Makikita ho natin, base ho doon sa isinailalim po namin na ginawa ho namin na ultrasound, na hindi lang sa harap ng mata yung problema, no? Maging yung lente po ng mata ni ma'am wala sa tamang posisyon, maaaring na displace po, no, palikod, at mismong yung retina ho niya, yung isang bahagi po ng mata na importante sa paningin, ay may bahagi po na natuklap, no? Next slide po. So ang final na diagnosis po namin para kay Ma'am LV, para sa kanang mata po niya, diniagnose po namin yung kanang mata as a case of intracameral fibrovascular proliferative membranes, probably from chronic neglected inflammation as well as corneal glaucoma with calcific plaque, incomplete posterior vitreous detachment and vitreous membrane with focal retinal traction by ultrasound. Yung sa kaliwa naman po, Sa layman's terms, ano ibig Apo. sabihin po? pasensya na po sa technical term, no? Yung unang bahagi po, yung intracameral fibrovascular proliferative membrane, ito ho yung nabanggit ko po kanina na parang membrane or balok na nandun ho sa loob ng mata niya na tumatakip po dun sa pupil or dun sa butas ng mata. At yung naiisip ho namin na posibleng dahilan po nun is a chronic neglected inflammation. Ibig sabihin, matagal na hong nangyayari po ito, no? Dahil sa matinding pamamaga na hindi po nagawan ng karampatang lunas. Kaya ho siya nagkaganoon. Bukod ho doon, yung calcific plaque po, yung parang kaliskis sa kristal ng mata, nasa diagnosis din po. At yung nakita rin po sa ultrasound na parang may bahagi po ng retina na natuklap. No? At saka ho yung lente na wala sa tamang posisyon. Yung sa kaliwa, yun po yung nabanggit ko na lumiit na ho yung mata. Nag-shrink na po, naging kuluntoy na. Kaya ho ganun ho yung itsura. Ang tawag ko doon ay phthisis bulbae. Wala po sinabi niya wala sa tamang posisyon, pwedeng ilagay sa tamang posisyon, sa kanan, yung sa kanang mata. Kung Ibalik. kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na-displace na natural lens at papalitan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita, makabanaag ng kaunting liwanag. Next slide po. Allow me to answer that using the next slide. So yung plano po natin para sa pasyente kay Ma'am LV is to offer the following surgeries po, no? Ayusin ho natin yung harap ng mata niya. Ang tawag ho doon ay anterior chamber reconstruction at bukod ho doon, ayusin din ho natin yung likod. Ang tawag ho doon is sparse plana vitrectomy, no? Yung lensectomy po, yun po yung paraan ng pagtanggal ng lente na na-displace. Tapos saka ho tayo maglalagay ng artificial na intraocular lens na tinatawag. Bukod ho doon, dahil po yung kristal ng mata po ni ma'am ay malabo na, nangangailangan po siya ng corneal transplant, no? Or optical penetrating keratoplasty. Yun ho is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago siya maoperahan. Okay, Doc, with the permission of the chair. All of these are trauma-related, am I right? Trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Other causes can be from infection, from chronic inflammation, from metabolic causes, and trauma is just one of these possible causes. All right. Meron pa ba siyang pag-asa makakita? If matuloy itong surgery. We have advised the patient regarding guarded prognosis. Sa ibig sabihin ho, kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata, wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So how many percent is she blind? 100%? Left and right eye?
The left eye, sir, is 100% blind, no light perception. However, the right po, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng ilaw. Pero malabo na ho talaga. Alright. You still have any presentation? That's my final slide po, Your Honor. You have a written report of what you've just narrated to us. Yeah. We issued the clinical abstract to the Senate physician po. Do we have a copy of that, COMSEC? The COMSEC is directed to retrieve a copy of the report given to the Senate Medical Office, and that would form part of the records of this proceeding. So directed. Senator Estrada, you have a statement to Yes. Mr. Jack. May I know where are the spouses? Jack, nasaan yung spouses Ruiz? Mr. Chairman, they are just running late, but they are expected to arrive at around 9:30. Alright. We can proceed. Your Honor, you have a question? I think, yes. Can I just give my opening statement, Mr. Go ahead, Chair? go ahead. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako sa ating butihin chairman ng Committee on Justice sa agarang pagpapatawag ng ikatlong hearing patungkol sa pagmamaltrato dito kay Aling LV. Isang kasambahay na nabulag dahil sa kalupitan ng kanyang mga amo. Nararapat na bigyan ng Senado ng agarang aksyon ang isyong ito dahil naging mas nakakabahala ang sitwasyon na nagkaroon ng pagbabanta sa buhay ng isang witness na maaaring makapagbigay linaw sa mga pangyayari at magsiwalat ng katotohanan sa likod ng mga tila kasinungalingan ng mag-asawang Ruiz. Nakakapanlumo po talaga ang sinapit ni Aling LV sa kamay ng kanyang mga sadistang employers. At nakakagalit na sinangkalan nila ang mga inosente nilang mga tauhan kung totoo man ang salaysay ng mga testigo para kay Aling LV para lamang mapagtakpan ang kanilang kalupitan. Naway ang ating ginagawang mga pagdinig ay magbigay daan upang makamtan ni Aling LV ang hustisya, maparusahan ng mga may kasalanan at makapag-akda tayo ng mas malawak na polisiya na tutugon sa pangangailangan ng ating mga kasambahay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Relevant here is the presence and arrival of Mr. J.R. alias Dodong Jimenez na di umano na binaril. So sisimulan natin yan habang hinihintay natin yung Ruiz spouses. So Dodong, ikaw ngayon ay nakapanumpa. Alin ba si Dodong? Pakitaas ang kamay. Ayun, doon ako nakatingin sa isa kasi diagonal yung nameplate mo. Dodong, pwede mo bang ilahad sa committee ito bagamat makakakuha rin kami ng iyong sinumpa ang salaysay manggagaling sa Philippine National Police kung ano talaga yung nangyari nung isang linggo na di umano ay binaril ka? Pwedeng ilahad mo yon saan nangyari, anong oras, at ano siguro sa palagay mong personal na motibo kung bakit ka pinagtangkaan sa iyong buhay. Pakibukas yung mikropono. Wala lang po. Wala naman po. Daw panakot ang ata. Isip mo muna kung taga saan ka, saan ka naninirahan ngayon, at saan ka nagmula ngayong umagang ito. Po, sa Mindoro po. Mindoro, Tubili po. Sa Mindoro, Occidental, Oriental? Oriental po. Oriental. Hindi Occidental. Ano ba? Pwede mo naman tanggalin yung iyong face mask para magkaintindihan. Ayan. Galing ka ng Mindoro at nagtrabaho ka rin ba sa mag-asawang Ruiz? Opo, dati po. Dati. Pero ngayon, saan ka nagtatrabaho? Doon sa Paluan, Tubili po. Saan? Tubili. Ano yung barangay? Barangay Paluan. Sa Paluan, bayan ng Paluan. Opo. So, ano yung nangyari nung isang linggo na binaril ka? Opo. Daw panakot lang ata po. Panakot. Hindi ko alam eh. Tinakot ka? Saan ka binaril? Anong oras? Malas 9 po. Ng umaga, ng gabi? Gabi po. Gabi. Pinasok ka ng Malas 9. mga PNP.
Namumukan mo ba yung mga pulis na pumasok sa iyong tahanan? Opo. Namumukan mo? Sa pasok sa bahay po Opo. na hindi na ko kilala eh. Pero namumukan mo? Hindi po, nakabonit po. Nakabonet. Opo. Ilan silang pumasok sa bahay mo? Isa lang po. Isa lang. Tinutukan ka baril o pinutukan ka? Putukan lang po. Buti nakaiwas ka. Tapos papunta ako sa baba, sa likod ng bahay. Sunod sa akin. Putok uli doon sa likod. Kapotok sa taas o Opo. sa'yo? Sa baba na, sa taas na po. Hindi tinutok sa'yo. Hindi po. Pero yung unang putok, Sa loob sa bahay po. ikaw ang binarel. Opo. Kilala mo, hindi mo kilala pero anong uri ito ng tao? Mahabang buhok, maiksing buhok? Hindi na ko kilala po eh. Hindi mo kilala. Hindi na ko kilala ang mukha. Okay. Nakabunit po. So hindi mo sasabing PNP 'yon, Your Honor. Ang pumasok sa iyo. Ano po? Hindi pulis, pwede. Hindi pulis 'yon. Pulis ba? Hindi naman pulis o ano? Hindi Ano po. suot? Ano suot? Itim po. Naka-uniforme bang pulis? Hindi po. Naka-civilian? Itim lang naka-jacket po. Tapos Naka-jacket nakapantalon. We cannot pinpoint if those involved are policemen or former military soldiers. So, sige, tuloy mo lang. Tapos doon sa bahay, maalas 9 ng gabi, sipa ng pinto. Sipa ng pinto, nagulat ako. Sabi sa akin, dito ka palang nakatira eh. Di ka rito naputok sa loob. Sabi ko, ihi lang ako. Sundan ko niya. Naputok doon sa likod sa bahay. Tapos takbo ko sa palayan. Sa aming palayan. Sa palayan, Hindi na po. Doon lang sa bumba sa likod ng bahay po. nawala na. May narinig ka sa sasakyan na umalis, nag-start, motor o kung ano? Wala po. Lakad lang. Iwan ko po, hindi ko alam po. Nagtatakbo ka na. Ilang metro o kilometro ang tinakbo mo? Madilim. Malayo po. Sino ang kasama mo sa bahay? Ako lang isa po. Ikaw lang mag-isa. Opo. Ang bahay yun ng bantay doon sa palayan. Opo, sa mga hayop po. Ano ba amo mo? Si Reyna po. So, iba yung bahay naman ng amo mo. O iba, may bahay sila doon sa bukid. Anong distansya naman on? Bahay din. Hindi, anong distansya doon sa tinutulugan mo kung saan ka pinaputukan? Doon sa loob po. Mga ilang metro ang layo. Narinig kaya nila yung putok? Na malayo lang ang mga bahay po. Ang lapit sa bahay namin po. Malalayo, walang kapitbahay. Wala po. So, ngayon, for the record, gagaya ng sinabi ni Senator Estrada, walang katiyakan kung ano yung bumaril sa iyo. Kung ito Opo. ba ay pulis, barangay tanod, o may mga kagalit ka ba doon? Wala po. Mr. Chair, bago nangyari itong pamamaril, no? Meron ka bang alam na banta sa iyong buhay? Wala po. Wala kang kaaway? Meron bang umaaligid sa iyong bahay bago nangyari itong pamamaril? Wala po. So yung mga pinagtatrabuhan, meron ka bang mga naging kaaway? Wala po. So sino sa tingin mo ang mastermind nito? Ang gumawa nitong, ang nagplano nitong pamamaril sa iyo? Hindi lang ko alam po eh. Ha? Wala ka alam kung wala kang idea kung sino ang nagplano Wala man po. bariling ka? Wala man na naman po eh. Wala ka talagang kaaway? Ah, Wala kang banta sa iyong buhay bago itong Mm. pamamaril? Panakot lang ata yun eh. Ano po? Panakot lang ata po. Panakot? Bakit? Bakit mo sinabing panakot? Na nabigla ako eh. Nabigla? Sabihin na bigla. Ako po. Bigla sa... Na nagulat ako eh. Bakit nga po? Ah, Wala ka ba naisip kung sino gumawa nitong
pagplanong pagpatay sa iyo? Wala po. Pero sigurado ka na talagang gusto kong patayin nung mamang nakabonet? O nananakot lang? Nanakot ng ata po eh. So walang intensyon na barilin ka, na patayin ka? Po. Sa tingin mo walang intensyon na patayin ka? Po. Bakit sa tingin mo tinatakot ka lang? Ewan ko po, bago lang ako doon sa bukid eh. Sino nakakaalam na doon ka nakatira sa bukid? Ewan ko po, hindi na ko alam. Na gabi pala sila doon. Meron ka bang pinagsabihan na doon ako titira sa bukid? Opo. Meron ka bang pinagsabihan? Wala po. Meron ba nakakaalam sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa Wala. mga kapwa pinagtatrabuhan mo? Wala naman akong mag-anak Na- po eh. Ha? Wala na akong mag-anak. Wala kang kamag-anak. So sa tingin mo talagang sa sarili mong opinion na talagang tinatakot ka lang, hindi talagang papatayin ka. Opo. Hmm? Na may bala na kuan eh. Wala na napapunta sa bahay eh. Ano po? Hindi naman napapunta sa bahay. Hindi, Ellen? Hindi napapunta na sa bahay yung may tao sa bahay eh. Wala naman nakapasok, puro naman may bakod. Tuluyan mo, wala naman talaga nakapasok doon. Wala po. Nagulat ka lang, may nakapasok. Sabi mo, sinipa yung pinto, di napasok ka. Iwan ko po di nadadaan. Hindi ko alam lang. Di mo alam kung saan dumaan. Opo. Walang aso doon, walang nanonood ka raw ng TV, sabi. Opo. May kaso ka na ba dati sa kapulisan with the permission of Senator Estrada? Wala po. Wala, wala kang kaso, wala kang hindi ka nakasuhan. Saan ka dati nakatira bago dyan sa amo mong yan? Primero po, nagtrabaho kami po eh sa Ilacapran. Sino ang Franz? From Lois. Franz Ruiz. Doon kami nagtrabaho po. Anong bayan yon? Apo. Anong bayan yung pinagtatrabahuhan mo dati kina Franz Ruiz? Sa Mamburao po. Mamburao. Tapos ito ngayon, kung saan ka pinaputukan, ay Paluan. Opo. Lumipat ka na ng bayan. Opo. So, nabanggit mo kanina, nagtrabaho ka kina Franz Ruiz. Ganun katagal ka nagtrabaho doon? Kuha lang ako rin po. Isang taon lang ata ko doon po. Isang taon. So, nung nagtrabaho kina, yung mag-asawa na Ruiz, ang pinasukan mo, anong trabaho mo doon? Sa mga gulayan po. Gulayan. Opo. Ikaw ang naghahakot, nagtatanim mo, ano? Hindi po. Nagtatabas. Kami nagkuha na baba ng mga gulay sa Palengke. palengke po. Ayun. So, nagtrabaho ka. Nung nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz sa Mamburao, may nakakilala ka bang LB Vergara? Opo. Ano ibig sabihin nakilala mo? Nakasama mo sa trabaho? Opo. Kasama namin trabaho yon. Ha? Kasama namin trabaho. Kasama mo sa trabaho. Ibig sabihin, isang bahay lang ang tinitira nyo. Opo. Araw-araw nakikita mo siya. Araw-araw po. Araw-araw nakikita mo. At doon sa mahigit isang taon ka kamong nagtrabaho doon sa mag-asawang Ruiz, nung unang punta mo doon, sino nauna sa inyo nung LB Vergara? Ikaw o siya? Siya po. Nauna siya. Opo. Tinatnan mo na lang. Ha? Inabutan mo na lang siya doon. Opo. Ayun. Nung inabutan mo siya doon, nauna siya, hindi mo alam kung gano'ng katagal. Nakakita pa siya noon? Opo. Yung dalawang mata, nakakita pa. Opo. Ayun. Tapos, nung umalis ka, nakakita pa siya? Ikita po po. Hindi, yung meron pa siyang paningin, nakakakita pa siya? Mayroon pa po. Nakakita siya po. Siya. Opo. Ilang mata? Dalawa po. Dalawang mata. Hindi pa siya bulag. Hindi pa bulag na masyado po. Hindi pa bulag. Ay, sabihin na, hindi pa bulag masyado. Malabo na? Opo. Kaliwa, kanan? Kanan po. Kanan. Pero, nung nandoon ka, meron ka bang pagkakataon na nakitang minanakit kay LB Vergara? Opo. Nakita mo na may sinaktan. Opo. Sino ang nakita mong nanakit? Si Fran po. Franz. Yung babae. Opo. Paano, with the permission of the chair, Go ahead, go ahead. paano nanakit si
Aling France, si Ma'am France? Na, Anong ginamit niya? Nanuntok ba? opo, nanuntok, Sarili niyang kamao? Ano pa? suntok, May ginamit sipa. ba siyang mga instrumento katulad ng kahoy o bakal? Pinukpok sa ulo niya? Opo. Ano nga? Hindi, sabihin niyo sa akin. Tapos po, Hindi, sagutin niyo muna yung tanong ko. Anong mga instrumento ginamit niya para ipampukpok sa ulo ni Aling LV? na martilyo po. Martilyo. Martilyo. Tilyo. Opo. Saan pinartilyo? We don't indulgence of Senator Estrada. Saan may nartilyo? Sa ulo? Sa mata? Saan? Sa, kuan lang po, dito lang po sa likod. Sa likod. Oh. Ano pa? Na sinuntok pa siya. Sinuntok pa siya po. Sinandok? Sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Saan? Ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata Opo. No, Nino. Paran po. ng babae. Opo. Ano pa? Anong ginawa mo na? Hindi ka umawat? Hindi ka humingi ng tulong? Hindi mo sinabihan yung amo mo na France na, Ma'am, tama na po yan. Hindi po. Bakit? Tatakot ako po eh. Ba't ka natakot? Alam mo na minamaltrato yung kasama mo sa bahay. Balik kami mag-away eh. Wala kang ginawang aksyon. Ulit, Ayaw ko mag-away po eh, kaming dalawa eh. Hindi paran eh. Tatakot ko eh. Siyempre, babae yan eh. Okay. Mang Dodong, ilan taon ka na ba? Mang Dodong, mas matanda pala ako sa'yo. Dodong, ilan taon ka na? Nagiging ng 30 po. 30 anyos ka na. Opo. Okay. Kalahati na edad ko. Gaano kadalas saktan si Aling LV? Magabi lang siya po nasaktan. Ha? Gabi po. Gaano kadalas mo nakikitang sinasaktan si Aling LV? Diyan kami po eh sa loob sa kusina. O nga, gaano kadalas? Araw-araw ba siya ginugulpe, sinusuntok, minamartilyo? Dalawa po. Anong dalawa? Dalawang gabi po. Araw. Dalawang gabi mo nasaksihan Opo. ang panununtok ni Aling LV o pagmamaltrato kay Aling LV. Dalawang araw lang? Dalawang gabi po eh. Sumagot ka. Alam mo, Dodong, huwag ka matakot at bibigyan ka namin ng seguridad dito. Nandyan mga kapulisan natin. Sige. So, ilahad mo na yung tunay na pangyayari kung ano ang nalalaman mo. Buong nalalaman mo sa pagmamaltrato, sa panununtok, pananakit kay Aling LV ni Ginang France. Primero na yan, bago ako napasok doon, sinuntok siya. Sinuntok, sipa, tadyak, untog sa CR, sub-sub sa loob ng CR sa duro. Hindi, kasi ulitin mo nga ano. nandun ka rin sa CR, nakita mo? Opo. Malaki ba yung CR? Wala na po, isa lang CR namin doon po. Malaki. Bukas yung pinto. Ano nangyari? Paano mo nakita naman yun? Nasa CR. Opo. Kita namin doon po sa may kuan. Bukod sa'yo, sino pa ang nakasaksi nito? Sino nakakita? Ikaw lang o meron pa iba? Wala na po. Wala nang iba. Nung nakikita mong ginugulpi si LB, Manang LB, ikaw lang ang nakakita. Wala nang iba? Wala nang ibang kasamahan ka sa trabaho na nakapanood din? Wala po. Ikaw lang. Opo. Meron bang alam ka na insidente na ginulpi rin si Manang LB pero wala ka doon, iba naman yung nakakita? Opo. Meron naman ganon. Opo. Sino naman yun nakakita? Iwan ko po, hindi na ko alam. Siyempre, karmi ako sa bukid eh.
Umaga lang ako papunta sa bukid eh. Pero itong pinangyarihan kanina na sinasabi mo may kusina. Anong ginagawa mo doon sa kusina? Doon ba kayo nakain lahat o nakuha ng pagkain? Opo. So gabi-gabi nakuha kayo ng pagkain o Opo. nakain doon. Doon kami kumain po sa loob. So doon siya binubugbog. Opo. Yung kusina, meron CR. Opo. Eh di marami kayo nakain doon. Ilan ba kayo Dami kami. nagtatrabaho? Dami kami din po. Marami. So bakit ikaw lang ang nakakita kung marami nagtatrabaho? May nakita na ko siya po eh. Ano, pakiulit? Nakita na ko siya po. Hindi ko na nakita mo siya. Opo. So nung nandoon ka, ikaw lang yung nakain doon. Opo, pero marami kami. Marami. Marami kayo nakain pero ikaw lang nakakita doon sa CR. Opo. Hindi ba siya sumisigaw? Ayaw ko po eh. Ha? Ayaw ko po. Hindi sumisigaw si LB nung sinasaktan siya. Sabi niya, tama na te, tama na te. Oh, hindi naririnig ng iba pang kumakain. Sige naman kakain po eh. Paano ulit? Sige naman nila kumain eh. Ah, sige lang. Naririnig nila. Narinig nila po. Iba. Pero ikaw nakita mo. Opo. Siguro mamaya pag dumating si Manang LB si mag-asawang Ruiz ay ihilingin ng committee ito, ituro mo kung sino yung Ruiz spouses. I'd like to acknowledge the presence, arrival of Senator Rafi Tulfo, also a member of this committee. Morning, Your Honor. So ituloy mo. So nakikita mo, pag nakita mo yun, tuloy ka rin kain. Opo. Hindi kayo nag-usap ni LB na, LB, magpatingin tayo sa doktor, samahan kita. Gano'n, wala kayo Wala gano'n. po. Noong nabalitaan na si Manang LB ay nagtangkang tumakas at pumunta sa isang barangay hall, nalaman mo rin ba yon? Hindi po. Hindi mo alam na umalis siya. Opo. Hindi kayo nagkausap. Magkaibigan kayo ni LB? Ibigan lang na karabaho po. Hindi, sabihin, magkakilala kayo doon kasi nakikisabay kayong kumakain, sabay kayo doon sa nagkakarga din siya ng gulay? Hindi po. Ah, hindi. Doon lang sa kusina mo nakikita. Opo. So, nung una mo nakita siya, medyo may bulag na yung kanang mata, yung kaliwang mata, yung kaliwang mata, alin, pakiulit. Yung isang mata nakakita pa, ganun ba? Kita pa po. Noong nagtagal, nung umalis ka na, parehong mata, wala na. Wala na po. Paano, Wala. paano mo nalamang wala na? Wala na po. Magkano ang sweldo mo doon sa mag-asawang Ruiz? Primero pasok namin po, 5,000. Ilan? 5,000 po. 5,000. Tapos, ang dagdagan niya ay 1,000. So, 6,000 na. Opo. Tapos, nakasweldo ka naman. Hindi po. Amaran bali-bali namin na mga cellphone po. Hindi ko maintindihan. Panay ang bali mo sa cellphone? Opo. Paano ang bali sa cellphone? Bumili. Sa- Pinapautang ka naman. Opo. Pero may listahan yon kung magkano na yun na bali mo. Cellphone lang po. So pag tinuos mo lahat yon, pasok ba doon sa usapan yung sweldo? Yung 6,000, 5,000, yung nakuha mo? Wala po. Hindi ka humingi na, ma'am, batayin niyo ako pasweldohin. Wala po eh. Tinanong mo rin si Manang LB kung nasweldo siya? Hindi na ako sa tanong po. Hindi ka So, trabaho ka lang, trabaho ka lang. Trabaho lang. Bakit mo naisipang umalis doon sa pinapasukan mong mag-asawang Ruiz? Lakad lang ako po. Siyempre, wala ko kuan eh. Trabaho lang ka. Wala kay Saudi. Walang sahod. Sinaktan ka rin ba? Hindi po. Hindi ka. Pinagsabihan ka ba ng masama? Bawa sinabi ka, Dodong, masama, minura ka ba? Hindi po. So ano ang trato sa'yo? Maayos o hindi? Siya lang nagmamura po. Sino nagmumura? Si Fran po. Yung lalaki, yung asawa, anong pangalan? Si kuan po. Si Jerry po. Minumura ka? Hindi po. Meron ba silang kasamang anak doon sa bahay? Opo. O minumura ka? Hindi po. So hindi ka sinaktan nun? Hindi po. Meron ka bang alam na ibang kasamahan nyo sa bahay na minumura din? Naririnig mo?
Hindi po. Hindi, meron ka bang alam na ilan ba kayo nagtatrabaho doon? Marami kami O po. meron bang ibang nabalitaan ka na minamaltrato din, minumura, sinasaktan, bukod kay Manang LB? Iwalan ko po sa iba. Hindi ko alam po eh. Wala ka na, hindi kayo nagkukwentuhan, hindi kayo nag-uusap. Hindi po. Tahimik lang kayo doon. Hmm. Oo. Mr. Chair. Senator Estrada. Thank you, Mr. Chair. Kasi binasa ko yung sinumpaang salaysay, no? At ang iyong pahayag, nakalagay dito, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko po ang halos araw-araw pong ginagawang pananakit, panggugulpe, at pagmamaltrato nila kay LV, lalong-lalo na si Mrs. Ruiz, na walang awa, walang puso, walang kaluluwa, at hindi makataong ginagawa niya sa kanya, kagaya ng pagbubugbog, panununtok, paninipa, pagumpog ng ulo ni LV sa CR at Inidoro. Kailan mo unang nasaksihan ng sinasabi mong pananakit, panggugulpit, pangmamaltrato kay LV ng pamilya Ruiz, lalong-lalo na yung kanyang babaeng amo? Ano mo daw unang nakita? Pero before that, with the indulgence of my colleagues here, pwede ka bang tumayo dito para ituro sa mga miyembro ng komiting ito kung sino yung tinutukoy mo na amo mo na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumayo. The committee would like to acknowledge the arrival and presence of Senator De La Rosa, also an esteemed member of this committee. Sa kwartong ito, pwede mo bang ituro kung sino yung amo mo? Dalawa o isa na nanakit kay Manang LB? Pwede kang tumingin sa kaliwa, sa kanan, kung naririto. Nagmamata mo? Pwede ka lumapit. Halika, lumapit ka na lang. O hindi naman eksakto malapit. Pwede mo ba ituro kung sino yung sinasabi mo kanina? Sino dyan? Nanakit kay Manang LB. Mm. Sino? Can you point directly? O please assist. Pwede mong ituro in the presence of the committee members. Sino? The committee secretariat is directed to reflect in the records of these proceedings that alias Dodong has just pointed to a woman resource person whose nameplate indicates Mrs. Franz Garcia Ruiz. Isa lang, Dodong? Isa lang yung tinuro. so siya- Yung nakaputi na babae. Let the records reflect the same. So siya yung